Chainsaw Massacre. Nagsimula ang pelikula noong August 18, 1973 kung saan makikita ang magbabarkada na sina Andy, Morgan, Kemper, Erin at boyfriend nito na si Kemper. Kung saan papunta ang mga ito sa Mexico upang manood ng Lynyrd Skynyrd concert at habang nasa biyahe ang mga ito ay tinanong ni Erin ang kanyang boyfriend kung kailan siya nito papakasalan, ngunit sinabihan lang ito ni Kemper na wala pa siyang planong pumasok sa ganong pamumuhay, kaya naman nainis si Erin sa kanyang boyfriend. Ngunit bigla namang nadulas si Morgan na kaya pupunta ang mga ito sa Mexico upang bumili ng bahay upang mapaghandaan ang kasal nila Erin at Kemper. Kaya naman nang malaman ito ni Erin ay nawala ang galit nito kay Kemper at hinalikan niya ito, ngunit ilang saglit lang ay may isang dalagang babae ang muntik na nilang masagasaan, kaya naman bumaba si Erin at Pepper upang tanungin ang babae ngunit wala itong ibang sinabi kundi may isang masamang lalaki ang humahabol sa kanya. Kaya naman sa awa ng mga ito ay pinasakay nila ito sa kanilang sasakyan upang ihatid kung saan man ito nakatira, ngunit habang nasa biyahe na ang mga ito ay biglang nagsalita ito na mamamatay silang lahat kaya naman nagtaka ang magkakaibigan sa asal ng dalaga. At nang may madaanan silang slaughterhouse ay biglang nagmakaawa ang babae na mali ang kanilang dinadaanan at nagmamakaawa ito na umalis na sila habang maaga pa. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Kemper kaya naman nagtuloy-tuloy pa ito ngunit bigla siyang pinigilan ng babae dahilan upang magkagulo sa loob ng sasakyan, at nang makahinto ang mga ito ay nagpaliwanag ang babae sa kanila na huwag na silang tumuloy dahil may isang masamang lalaki ang naroon sa lugar na kanilang madadaanan at ilang saglit lang ay may kinuha itong baril sa kanyang binti at sabay itong nagpakamatay. At dahil sa nasaksihan ng magkakaibigan ay napasigaw ang mga ito at lumabas sa kanilang sinasakyan, at natatakot ang mga ito kung ano ang gagawin nila sa bangkay ng dalaga kaya naman sinabi nila Erin na tumawag na sila ng mga pulis ngunit biglang nagmungkahi si Morgan na kung tatawag sila ng mga pulis ay baka sila pa ang mapaghinalaan na pumatay sa dalaga. At dahil sa hindi na malaman kung ano ang gagawin nila Kemper ay tinapon niya ang isang laruan na may silid na pinagbabawal na damo sa isang masukal na halamanan upang hindi lalo sila mapaghinalaan na sila ang pumatay sa dalaga. At humingi ng tawad si Kemper kay Erin at nangako ito na magbabagong buhay na sa Mexico. Kaya naman nagpatuloy pa ang mga ito sa pagbiyahe kasama ang bangkay ng dalaga at dito may nakita silang gas station kaya naman huminto ang mga ito at nagtanong sa isang ginang na naroon. At habang sinasabi nila ang buong pangyayari sa ginang ay may nakita sila Morgan na may nakakadiring parte ng mga hayop habang ang ginang naman ay tinatawagan ang kakilala nitong pulis upang sila'y matulungan nito. Kaya naman nang malaman ng mga ito na walang pulis ang nakatoka sa kanilang lugar ay dali-dali ang mga ito na umalis hanggang sa napadpad ang mga ito sa isang bahay na animoy walang nakatira at makikita rin na may mga kakaiba at nakakatakot na mga display sa labas ng bahay. At habang sila ay nag-uusap ay biglang may dumaan na isang malaking tao kaya naman pumasok ang mga ito sa loob upang halugugin ang buong bahay ngunit nakakita sila ng isang batang lalaki. Kaya naman tinanong nila Erin ang bata kung sino ang mga kasama niya ngunit tila hindi ito sumasagot ng maayos kaya naman napagpasyahan na lang nila na maghanap ng iba pang pwede nilang mahingian ng tulong. Habang makikita naman na pumunta sila Kemper at Erin sa isa pang malaking bahay at dito nakita naman nila ang isang matandang lalaki na may kapansanan kaya naman humiling ang mga ito na makitawag sa telepono ng matanda upang sila ay makahingi ng tulong sa sheriff. At habang naiwan naman sina Morgan, Pepper at Andy ay may dumating naman na isang sheriff at tiningnan nito ang naturang bangkay. Lumipat ang eksena kina Erin na makikita na tinutulungan nito ang isang matandang lalaki na makaupo sa kanyang wheelchair ngunit tila nagpapakunwari lang ang matandang ito upang makascore kay Erin. Magaling kang kupal ka! At dahil sa pagkainip ni Kemper ay sumunod na sa loob ng bahay si Kemper upang hanapin si Erin ngunit may nakita itong mga biek at iba pang mga creepy na bagay sa loob nito hanggang sa lumihis ang atensyon nito kung saan tila may nanonood na cartoons sa kwarto. At dahil sa kuryosidad nito ay binuksan niya ang kwarto ngunit may nalaglag na isang bagay kaya naman kinuha niya ito ngunit bigla siyang inatake ng isang malaking tao at dinala sa isa pang kwarto. At dahil sa ingay ng pinto ay nabigla si Erin kaya naman hinanap niya rin si Kemper ngunit hindi niya ito nakita kaya naman nagtanong si Erin sa lalaki kung nakita ba niya nito si Kemper ngunit sinabi lang ng matanda na hindi niya ito nakita. Lumipat naman ang eksena kina Andy na makikita na binabalot ng sheriff ang bangkay gamit ang isang wrapper at tila tuwang-tuwa pa ang sheriff sa nasisilayan, at hinawakan pa nito ang masilang bahagi ng namatay na dalaga.
Kaya naman tila nakaramdam si Pepper na may mali sa sheriff ngunit pinagalitan lang siya nito na wala itong alam sa ginagawa niya kaya pinatahimik ng sheriff si Pepper at sabay na itong umalis. Hanggang sa dumating naman si Erin at binalita na dadating na ang sheriff ngunit hinahanap pa rin niya si Kemper habang wala silang kaalam-alam na sinisimulan na ni Malupitan ang pag-iho kay Kemper. Kaya naman hinanap pa nila kung saan-saan si Kemper hanggang sa may iba pa silang nakita tulad ng mga abandonadong sasakyan at nakakalat na pustiso at higit sa lahat ang larawan ng dalaga na nakasilid sa isang grapon. At dahil dito nakaramdam na ang grupo na may tila kakaiba sa lugar kaya naman hinihingi na ni Morgan ang susi ng sasakyan ngunit hindi pumayag si Erin dahil hindi pa nito nakikita si Kemper. Kaya naman bumalik si Erin at Andy sa bahay kung saan huling nakita si Kemper at habang kinakausap ni Erin ang matanda ay pumasok naman sa loob ng bahay si Andy upang hanapin si Kemper, ngunit nakakita si Andy ng mga natuyong mga balat hanggang sa binuksan nito ang isang refrigerator na animoy napakabango, kaya naman agaran niya rin itong sinara hanggang sa may isang nalaglag na ikinagulat ni Andy at narinig naman ito ni Erin sa labas kaya naman agaran na itong pumasok sa loob ng bahay. At dahil sa nakita ng matanda na may nakapasok na isa pang lalaki sa kanyang bahay ay nagalit ito at tila may tinatawag ito na labis namang pinagtataka nila Erin at Andy. Hanggang sa lumabas na nga si Malupitan at inatake na niya sina Andy at Erin gamit ang kanyang chainsaw. Kaya naman dali-daling nagtakbuhan ang dalawa ngunit hinampas ng matanda ang binti ni Andy dahilan upang mahirapan itong makalakad hanggang sa naghabulan sina Andy at Malupitan at dito nagawa ni Malupitan na mahuli sa Andy at dinala pabalik sa bahay ng matanda. Habang walang kaalam-alam sina Morgan at Pepper sa mga nangyayari ay makikita na nililinas ng mga ito ang loob ng van hanggang sa dumating si Erin at makikita na takot ito kaya naman napatanong si Morgan at Pepper kung ano ang nangyayari ngunit dahil sa takot ay hindi ito makapagsalita. Kaya naman pilit ng pinapaandar ni Erin ang sasakyan ngunit hindi ito nag-e-start hanggang sa bumalik ang sheriff at dito labis na napaiyak si Erin dahil sa pagkakaakala nito na matutulungan sila ng sheriff. Ngunit may isang pirasong sigarilyo ang nakita ng sheriff at may laman ito ng isang bawal na gamot kaya naman nagalit ito at pinalabas nito sina Erin at pinadapa. Habang makikita naman si Andy na nanghihina na dahil sa dugo nitong nawala hanggang sa dumating na si Malupitan at kinarga niya ito at sabay na isinangat sa isang hook na labis pa nitong ikinahina. At hindi pa natatapos si Malupitan dahil ang putol na paa ni Andy ay nilagyan pa ng asin dahilan upang magsusumigaw sa sakit si Andy. Habang makikita naman na pilit na pinapaamin ng sheriff sina Erin at hindi ito naniniwala sa pinagsasabi ni Erin dahil akala ng sheriff na langulang ito sa pinagbabawal na gamot. Ngunit tila may kakaiba talaga sa sheriff dahil mukhang isa siya sa pamilya ni Malupitan. Kaya naman pinatayo ng sheriff si Morgan at dito pinipilit ng sheriff na ipakita kung ano ang ginawa ng babae bago ito nagpakamatay kaya naman binigay ng sheriff ang isang pistol at ipinasubo nito ang pistol sa kanya, ngunit bigla itong pinigilan ni Erin at Pepper kaya naman itinutok ni Morgan ang baril sa sheriff at dahil sa takot na si Morgan ay kinalabot na niya ang pistol ngunit makikita na wala pala itong bala. Habang makikita naman si Malupitan na nagtatahi habang nakalapag sa kanyang harapan ang ulo ni Kemper hanggang sa tinanggal ni Malupitan ang kanyang maskara at dito makikita ang mala Alden Richards nitong itsura. Habang makikita na dinala ng sheriff si Morgan at humihingi ito ng tawad sa sheriff ngunit sa halip na tulungan ng sheriff ay hinampan niya itong ng bote ng alak dahilan upang magdugo ang bunganga ni Morgan. At nang makarating na ang dalawa sa isang bahay ay pinalabas na ng sheriff si Morgan at pinagsisipa ng baliw na sheriff at pilit na pinapapasok sa loob ng bahay. At dahil sa kinuha ng sheriff ang susi ng kanilang sasakyan ay minanual ni Erin ang mga wire upang mapaandar nito ang kanilang sasakyan. Hanggang sa nagawa na rin nila itong mapaandar at sabay na niya itong pinatakbo ngunit bigla naman natanggal ang gulong nito dahilan upang hindi na tumakbo ang van. Hanggang sa biglang dumating si Malupitan at inatake na nito sila Erin at Pepper gamit ang dala-dala nitong chainsaw. Kaya naman walang magawa ang dalawa kundi magsusumigaw hanggang sa makalabas si Pepper at tumakbo ito ngunit naabutan naman siya ni Malupitan at dito brutal na pinatay. Habang naiwan naman si Erin sa loob ng sasakyan at wala itong magawa para sa kaibigan, ngunit nang biglang lumingon si Malupitan ay dito makikita na binalatan niya ang mukha ni Kemper upang gawin niyang maskara kaya naman nang makita ito ni Erin ay labis lalo itong natakot at pilit na lumabas sa van.
Kaya naman tumakbo na papalayo si Erin ngunit mabilis rin naman siyang hinahabol ni Malupitan sa kakahuyan, hanggang sa nakakita si Erin ng isang bahay at dito siya nagmamakaawang humingi ng tulong ngunit tila ayaw siya nitong pagbuksan, hanggang sa may isang babae na humawak sa kanya at dito na siya pinapasok nito. At dahil sa takot ni Erin ay nag-uumiyak ito sa babae at sa nanay nito at nagmamakaawa na makahiram ng isang telepono ngunit sinabi ng babae na wala silang telepono. Kaya naman pinaalam na lang ni Erin na may isang lalaki ang gusto siyang patayin ngunit sinabi lang ng babae na hindi siya masama sa halip siya ay napaka-sweet pa na lalaki para sa kanila. At upang mapakalma ng babae si Erin ay binigyan niya ito ng tsaa na ininom naman ni Erin. Hanggang sa makita ni Erin ang isang litrato ng magpapamilya na katulad sa nakita nilang litrato nung sila ay nasa abandonadong sasakyan kaya dito na nagsimulang magduda si Erin na kasabwat ni Malupitan ang mga ito. Hanggang sa may nagring na telepono sa kwarto ng babae ngunit tila nakaramdam ng pagkahilo si Erin kaya naman dahan-dahan itong lumapit sa babae at dito niya napag-alaman na nagsisinungaling lang ang babae at napagtanto rin nito na hindi niya tunay na anak ang baby na hawak nito. Kaya naman nang malaman ni Erin ang tunay nilang pagkatao ay dahan-dahan na itong umalis sa kwarto ngunit dahil sa tsaa na ininom ni Erin ay napatumba na lang ito. At lumipat ang eksena na binuhusan ng sheriff ng alak si Erin upang magising ito at dito na malalaman na sila ang magpapamilyang kupal na nasa litrato at ang pinakabata nilang apo na si Wamos. At habang nagpupumigla si Erin ay dito na lumabas si Malupitan at dinala nito si Erin kung nasaan ang secret hideout nito. Kaya naman dito na nakita ni Erin ang iba't ibang parte ng katawan ng tao na nauna nang nabiktima ng magpapamilyang kupal. Hanggang sa makita ni Erin si Andy na nakasangat sa at tila hirap na sa dinadanas nito, kaya naman pilit ni Erin na alisin si Andy na nakasangat sa kanyang likod ngunit hindi niya ito magawa hanggang sa humiling na lang si Andy na patayin niya na lang siya upang hindi na maramdaman ang sakit na nararanasan nito. Masakit man para kay Erin ay ginawa na lang niya ang pinag-uutos ni Andy dahil awang-awa na ito sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Kaya naman habang nag-uumiyak si Erin ay nakita pa niya ang isa pa niyang kaibigan na si Morgan na nakaupo sa isang bathtub at makikita rin na may malaking sugat rin ito sa kanyang likuran. Kaya naman tinatawag ito ni Erin at nang nilapitan niya ito ay bigla itong nagwawala na labis namang ikinagulat ni Erin dahil sa pagkakaakala ni Morgan na siya si Malupitan kaya naman pinakalma ni Erin ang kaibigan. At dito makikita na tinanggalan nila ng mga mata at dila si Morgan upang hindi na ito makapagsalita o makakita. Kaya naman binuhat ni Erin si Morgan upang tumakas hanggang sa dumating si Wamos at tinuro nito ang lagusan. Ngunit nang makita ni Malupitan na tumatakas na sila Erin ay hinabol sila nito at dito pinapadali ni Wamos sila Erin na tumakbo hanggang sa makita na nila ang lagusan kaya naman umakyat na sila papalabas. At dahil sa tulong ng bata ay gusto rin ni Erin na isama nito ang bata ngunit dumating na si Malupitan at nahawakan pa nito ang paa ni Erin ngunit nasipa niya ito dahilan upang mapa-atras si Malupitan. At nang kukunin na ni Malupitan ang kanyang chainsaw ay bigla naman siyang kinagat ni Wamos dahilan upang magalit si Malupitan at tinulak niya ito. At nang nakalabas na sila Erin ay naghahanap sila ng pagtataguan upang makapagpahinga. Ngunit tila malakas ang pang-amoy ni Malupitan at nasundan pa rin sila hanggang hinaranggan nila ng supa ang pinto nito ngunit dahil sa hawak nito chainsaw ay sinira niya lang ito. Kaya naman wala nang pagpipilian sila Erin kundi maghanap ng iba pang mapagtataguan at dahil sa hirap ng hihina na si Morgan ay inilagay niya ang kaibigan sa isang aparador habang si Erin naman ay nagtago sa isang sirang kwarto. At ilang saglit lang ay dumating na nga si Malupitan at dito nagmamasid ito kung nasaan ang dalawa. At nang bubuksan na sana ni Malupitan ang aparador kung nasaan si Morgan ay bigla namang nag-ingay ang mga daga na lumapit kay Erin kaya naman nabaling ang atensyon ni Malupitan kung nasaan ang ingay. Kaya naman nang sinilip ni Erin kung nasaan na ang kupal ay bigla itong nawala hanggang sa bigla itong inatake ni Malupitan sa likuran at kinaladkad. Kaya naman nang papatayin na si Erin ni Malupitan ay biglang lumabas si Morgan upang pigilan ito ngunit sadyang malakas si Malupitan at binuhat lang nito nang walang kahirap-hirap si Morgan at sabay isinangat at dito na tuluyang pinatay si Morgan. At dahil sa wala ng pag-asa si Morgan ay iniwanan na ni Erin ang kaibigan upang iligtas ang kanyang sarili.
Kaya naman nauwi na naman ang dalawa sa isang matinding habulan hanggang sa lumusot si Erin sa isang nakaharang na barbed wire, kaya naman sumunod rin si Malupitan at dahil sa laki nito ay sumabit ang isa nitong paa sa barbed wire at aksident pa niyang na chainsaw ang kanyang binti kaya naman napasigaw ito sa sakit. Habang lumalalim ang gabi ay nakarating na rin si Erin sa isang highway at saktong may isang sasakyan ang dumaan kaya naman pinigilan niya ito ngunit bigla siya nitong tinakbuhan. At dahil dito ay tumakbo ulit si Erin hanggang sa mapunta ito sa isang katayan ng mga baka at dito ito nagtago ngunit nasundan ulit siya ni Malupitan hanggang sa mapunta ito sa isang freezer na puno ng mga karne ng hayop. Kaya naman dito nagtago si Erin ngunit dahil sa talino ni Malupitan ay ginalaw nito ang kadena na nagsisilbing sabaitan ng mga karne kaya naman nahanap niya rin nito si Erin. At dahil sa takot ni Erin ay tumakbo na naman ito at nakakita ito ng isang pantagtad na kutsilyo upang panlaban nito. At dito muling nagtago si Erin sa isang locker hanggang sa dumating na si Malupitan kung saan hinahanap nito si Erin ay bigla namang sumigaw si Erin upang lumapit sa kanya si Malupitan dahil may ginawa itong plano. Kaya naman hinanap ni Malupitan kung nasaan si Erin at isa-isang binuksan ang mga locker na naroon hanggang sa makita na ni Erin na malapit na si Malupitan. At dahil sa may gumagalaw sa isang locker kung nasaan na andon si Erin ay binuksan ito ni Malupitan ngunit pagbukas nito ay isa palang maliit na baboy. Kaya naman dito na lumabas si Erin sa kabilang locker at pinagtataga niya si Malupitan hanggang sa maputol nito ang isang braso ni Malupitan at sabay tumakbo. At nang sinubukan pang muli ni Malupitan na habulin si Erin ngunit nahihirapan na itong kontrolin ang kanyang chainsaw dahil putol na ang isang kamay nito hanggang sa napaupo na lang ito at nanghihina. At nang nakalabas na si Erin sa isang katayan ay nakakita siya ng isang malaking truck at pinatigil niya ito at bumaba ang driver at agaran naman siya nitong pinasakay at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya at kung ano ang pangalan nito. Ngunit tila walang sagot si Erin sa driver at sinabi lang nito na gusto na niyang umuwi ngunit ilang saglit lang ay nakita niya ang sign na papunta ang truck kung nasaan ang magpapamilyang kupal. Kaya naman pinigilan niya ang driver dahilan upang huminto ito at pumunta kung nasaan ang bahay ng mga kupal kaya naman sinundan ito ni Erin at dito nakita niya ang pamilya ni Malupitan at isang ampon nila na sanggol. At makikita na nagsusumbong ang driver sa nanay ni Malupitan at tinawag nito ang pulis para tingnan ito. Ngunit pagbalik ni Pokwang ay wala na ang kanyang baby kaya napasigaw ito habang makikita naman si Erin na pinapaandar ang isang sasakyan habang papalapit naman sa kanya ang sheriff at may daladala itong baril. Kaya naman dahan-daang tiningnan ng pulis ang truck hanggang sa binuksan na niya ito ngunit wala si Erin sa loob hanggang sa biglang sinagasaan ni Erin ang sheriff ng 3 beses. Kaya naman dito na nagmaneho si Erin papauwi at daladala nito ang isang baby mula sa pamilyang kupal at ilang saglit lang ay biglang umatake si Malupitan ngunit pinabayaan na ito ni Erin. Sa sumunod na eksena makikita ang isang pulis na animoy nagre-report sa pinangyarihan dahil nagsumbong si Erin sa mga ito ngunit nang nasa loob na ang pulis ay may biglang umatake sa kanya at isa pa nitong kasamahan. Kaya naman binalita ito sa buong bansa at ang nakunan sa video na si Leatherface. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa nating mga videos.